Hello po. Nadidinig niyo po ako? Opo, loud and clear po. Yan, pasensya na po at na-disconnect akong bigla eh. Hindi ko Okay alam lang. kung ano nangyari. But anyway, tuloy po ang ating talakayan ngayon sa Book of Matthew at tayo ay nasa chapter 24. Let me share with you my screen. As you can see, nasa part 4 na po tayo ng Matthew. Medyo mahaba-haba ho, no? Ang Book of Matthew chapter 24. So, umpisahan ko na po doon sa tatalakayin natin ngayong gabi, pero bago po yan, manalangin po muna tayo sandali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami ay dumudulog sa iyo sa mga oras na ito at hinihiling po namin na kami po ay tulungan mo sa mga oras na ito upang maintindihan namin ang iyong mga salita sa Matthew chapter 24 at makita po namin ang significance nito at ang relevance nito sa buhay namin ngayon. Tulungan mo po ang iyong lingkod na maghahatid at ang iyong mga anak na makikinig sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, na patuloy mo kaming binibigyan ng opportunity at ng privilege na mag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kaming lahat dahil kapos kami sa karunungan at kakayahan na umunawa ng iyong mga salita. At kaya kami po ay muli humihingi ng iyong gabay, ng iyong tulong upang maintindihan po namin ang mga salita mo. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua, Amen. Amen. Punta na ho tayo sa verse 15 actually, no? Verse 15, pero basahin po muna natin yung verse 14. And this good news about the kingdom will be announced throughout the whole world as a witness to all the goyim. It is then that the end will come. Well, kung napansin niyo po, ang sabi diyan, no? And this good news or yung gospel about the kingdom will be announced throughout the world, the whole world as a witness to all the goyim. Yung goyim po doon ay yung pong mga Gentiles, no? Gentiles. Tapos sabi, it is then that the end will come. So ano po yung tinutukoy na end dito? End of the world ba? Actually, pag kinuha po natin yung immediate context niya, i-connect natin siya doon sa Goyim, which is yung mga Gentiles. So ang tinutukoy po ng Panginoong Jesucristong end na darating ay yung pong end of the church age. Okay? Hindi po end of the world, kundi end of the church age. Which means, pag sinabi po nating end of the church age, diyan na po yung rapture of the church. So, doon na magtatapos. No? Kaya kung titingnan niyo po, sabi diyan, and this good news about the kingdom will be announced throughout the whole world as a witness to all the goyim, to all the Gentiles. It is then that the end will come. So, the end of the church age. Yung po yung magwawakas, hindi yung mundo. No? Yung pong church age, yun ang magtatapos. At mangyayari po yun sa doon sa rapture. At mamaya-maya tatalakayin natin kailan ba mangyayari yung rapture naman. So titingnan natin kung aabot pa po tayo doon. Now, let's proceed sa verse 15 po. Sabi sa verse 15, so when you see the abomination that causes desolation spoken about through the prophet Daniel, standing in the holy place, let the reader understand the allusion. That will be the time for those in Judah to escape
to the hills or escape to the hills. If someone is on the roof, he must not go down to gather his belongings from his house. If someone is in the field, he must not turn back to get his coat. Tingnan po muna natin, mga kapatid, balikan muna natin yung pong binanggit do sa verse 15. Sabi, so when you see the abomination that causes desolation. Mula pa ho nung ako yung na-born again ay nadidinig ko na ito eh. Pero sa totoo lang ho, hindi ko na iintindihan. Kung ano ba ibig sabihin ng abomination that causes desolation. Ang clue natin para maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng abomination that causes desolation, yung pong sumunod na mga ano po, no, mga sumunod na mga salita. Sabi, spoken about through the prophet Daniel. So, babalikan po natin yung Daniel para maintindihan natin kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ na abomination that causes desolation. Para po doon sa mga sa audience niya noong mga oras na yon, naiintindihan nila yon. No? Pero tayo po, paano natin iintindihin siya? Ano ba ibig sabihin ng abomination that causes desolation? So pag pinakinggan natin, parehas negative eh. No? Parehas negative. Pero ano ibig sabihin nun? Para malaman natin kung ano ibig sabihin, babalik po tayo doon kasi yun yung clue na ibinigay sa atin. Spoken about through the prophet Daniel. So babalikan po natin sa book of Daniel. Saan po sa Daniel natin mababasa yan? No? Yan po ay makikita natin sa Daniel. Puntahan po natin yung book of Daniel sa Old Testament. No? Ayan. So, balikan po natin yung Daniel chapter 9, kung di po ako nagkakamali, at ito ay nasa verse 20. Umpisahan natin sa verse 20, no? Babasahin ko po, pakinggan ninyo. While I was speaking and praying, si Daniel po ito, no? Sabi ni Daniel, si Daniel nung mga time niyan nasa Babylon, no? Captive sila ng Babylon. While I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my plea before the Lord my God for the holy hill of my God. While I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the first, came to me in swift flight at the time of the evening sacrifice. He made me understand, speaking with me and saying, O Daniel, I have now come out to give you insight and understanding. At the beginning of your plea for mercy, a word went out, and I have come to tell it to you. For you are greatly loved. Therefore, consider the word and understand the vision. 70 weeks are decreed about your people and your holy city. Now, pag binanggit po dito yung weeks, hindi po ibig sabihin yan sa katulad ng pangunawa natin na Monday to Sunday. Kundi yan po ay taon. Taon ang binabanggit dyan, hindi po yung Monday to Sunday. Na katulad ng pag-intindi natin ng weeks. Okay? 70 weeks are decreed about your people and your holy city. Ano ba ang holy city? Una, sino yung your people? So yung mga Jews, yung mga Hudyo. And your holy city, alin ba ang tinutukoy na holy city sa kanila? Yung Jerusalem. No? So 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity,
to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place. Now, familiar na po kayo dyan mga kapatid. Ano ba ang holy place na tinutukoy sa kanila? So binanggit po doon, nasa holy city which is in Jerusalem. Ano po yung holy place na nandoon sa Jerusalem? Yung temple. Okay, yung temple. So, and to anoint a most holy place. Alin ba ang most holy place nila doon? Sa temple. It's the Holy of Holies. Ano po yung nandoon sa Holy of Holies? Yung Ark of the Covenant na meron siyang takip. At yun ang mercy seat na tinatawag. Yung takip ng Ark of the Covenant, yun ang mercy seat. Bakit po tinatawag na mercy seat siya? Kasi yun ang trono ng Diyos dito sa lupa. No? Sabi dito, know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be 7 weeks. No, ibig sabihin 7 weeks, 7 years. There shall be 7 weeks. Then for 62 weeks, it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time. Alin po yung ano yung sinasabing mabibuild ulit? So, wala pong iba kundi yung temple. Kaya panahon pa ni Daniel, sinabi na po na mabibuild ulit yung temple. Pero again, ulitin ko po sa inyo, no? May mga prophecy na nangyari na at nauulit-ulit ang pangyayari. Kaya panahon po ni Daniel ito, nakabalik sila mula Babylon, na build ulit yung temple sa time nila Nehemiah. Pero ito po ay ito po ay na-destroy, na-build yan, tapos na-destroy nung AD 70. Pero mabibuild ulit siya. No, mabibuild po ulit siya. Okay? Sandali lang po . Punta po tayo ngayon sa verse 26 ulit. And after the 62 weeks, an anointed one, okay? An anointed one. Sino po ba yung anointed one? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sila hindi pa nila alam nito noon eh. Tayo po alam na natin ngayon kung sino yun. Kaya mas madali nating naiintindihan. No? Si Daniel hindi niya nga ito maintindihan eh. Kasi prophetic po ito eh. No? Sabi, and after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. Okay? So si Jesus Christ was crucified and Jesus Christ died on the cross. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolation are decreed. So napakinggan niyo po 'yon? Desolation. So kaya yung binabanggit doon, so verse 15, so sa Matthew chapter 24, so when you see the abomination that causes desolation, spoken about through the prophet Daniel. Pupunta tayo sa Daniel, nakita natin, nabasa natin doon sa doon sa verse 26, sinabi doon, its end shall come with a flood, and to the end shall be war. Desolation are decreed. Decreed, no? Desolation are decreed. And he shall make a strong covenant with many for 1 week. For 1 week. And for
half of the week he shall put an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination, nakita niyo po yun? And on the wing of abomination shall come one who makes desolate until the decreed end is poured out on the desolator. So sino po yung tinutukoy dito? No? Sino po yung tinutukoy dito? Basahin ko lang ulit, babalikan ko po yung verse 26. Sabi po rito, and the people of the prince who is to come shall destroy the city, meaning he will destroy Jerusalem and the sanctuary, which is the temple. No? Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolation are decreed. Okay, let me explain. Ano po ang mangyayari? So, kaya po, bago bumalik ang Panginoong Jesucristo, mangyayari po muna itong binabanggit ni Daniel na ito sa chapter 9, na binanggit ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 15. Na ang ibig po sabihin, to put it in simple terms, yung pong templo na nagiba or giniba noong AD 70 ay muling matatayo. Kaya mga kapatid, kahit nakabi-kabila ang kalamidad, kahit nakabi-kabila pa ang gera, kahit kabi-kabila pa ang mga taggutom, at kung ano-ano pang mga kaguluhan ang maganap sa mundong ito, hanggat hindi natatayo ang templo, hindi po babalik ang Panginoong Hesukristo. Pero yung mga kaguluhan, taggutom, pestilence, famine, wars, earthquakes, pag yan ay padalas ng padalas at palaki na ng palaki ang magnitude niyan, ibig sabihin yan, palapit na rin po tayo ng palapit doon po sa, hindi pa po sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Mapapalapit na ho tayong papalapit para ang templo ay matayo. Ano pong significance ng templo na ito? So ito po ay matatayo. At yung binabanggit po dito sa verse 26, no, na yung pong prince of the people or the people of the prince who is to come, si Antichrist po ito. So kaya bago bumalik ang Panginoong Jesucristo, darating muna si Antichrist. Now si Antichrist po, siya ang magbibigay ng solusyon sa problema ng Israel. Dahil ang Israel po, natalakay na natin noong nakaraan, na talagang kakamuhian sila. Bakit ba sila kinamumuhian ng gusto? Galit na galit si Satan dyan sa Israel Bakit to? Unang-una dahil sila ang piniling tao ng Diyos. Pangalawa, sa kanila po nang galing ang Mesaya. At sila ay chosen people of God. No? Chosen nation. Kaya galit na galit si Satan dyan. So ano pong mangyayari mga kapatid? Si Antichrist, darating siya, no, na magpapanggap siya, nakakampi siya ng Israel. At kaya ang paniwala po ng mga Hudyo, hindi po manggagaling sa Islam Hindi po manggagaling sa Islam ang Antichrist. Kasi simulat sapul po, galit ang Islam sa mga Israelites Kaya talagang sabi nila hindi pwedeng mangyari na galing sa Islam dahil hindi makikipagbati ang Islam sa amin. Galit na galit ang Islam sa amin. So whoever that Antichrist is, wala pa hong nakakaalam. Pero he will definitely come. At siya ang magbibigay po ng seemingly na solusyon sa lahat ng problema ng mga Hudyo. At magiging instrumental po siya, kung hindi man siya yung diretsong magpapatayo ng templo, magiging instrumento siya sa approval ng pagtatayo ng templo.
At papayagan niya, no? Papayagan niya po yung pagsamba ulit. Papayagan niya yung pag-aalay ng mga handog ng mga Israelita. Pero, no, pagkatapos po ng 3.5 years na ganoon, magkaroon ng kapayapaan sa Israel, nagkaroon ng kasaganahan, nagkaroon ng katahimikan, natayo ang templo, nakapagbumalik sila sa pagsamba nila, nakapag-alay ulit sila, that is only good for 3.5 years. Pagdating po ng ikagitna ng another 3.5 years, pagdating po ng gitna nun, si Antichrist ipoproclaim niya na ang sarili niya na siya ay Diyos. So, at ipoproclaim niya na dapat sambahin siya ng lahat ng tao, at ang gagawin niya po, pupunta siya doon sa templo ng mga Hudyo, doon sa Holy of Holies or sa most holy place, uupo siya doon sa trono ng Diyos at i-declare niya na siya ay Diyos. No, saan natin mababasa yan? Yan po ay nasa Ezekiel, yan po ay nasa Jeremiah. No? Sa Jeremiah chapter 30 verse 7, I think, no, na binanggit po doon yung nadidinig natin lagi na Jacob's trouble. Ibig sabihin po nung Jacob's trouble doon ay trouble ng buong Israel. Alam naman natin si Jacob ay naging ano po, di ba? Siya yung kumbaga sa kanya po nagsimula yung 12 tribes of Israel. So kaya pag sinabing Jacob's trouble, ang ibig sabihin po nun yung buong Israel. At sa panahon po nito, hihilingin ni Antichrist, no, ipoproclaim niya yung sarili niya na siya ay Diyos, uupo siya doon sa Holy of Holies, ipoproclaim niya na siya ay Diyos, at i-require niya ang lahat ng tao na siya ay sambahin. Now, ang mga Hudyo po hindi papayag, hindi nila matatanggap ito na siya ay sambahin. Dahil ang Diyos ng Israel ay walang iba kundi si Yahweh. So dahil hindi sila sasamba dito kay Antichrist, doon na magsisimula po ang persecution. Doon na magsisimula ang matinding persecution. At yung matinding persecution na yun, mga kapatid, no? Basahin nun, nasa Book of Ezekiel yan, yung persecution na yan, 1/3 of the population ng Israel ay mamamatay. 2/3. Binanggit din mo yan sa Revelation, 2/3 ng bayang Israel. Kung 7 million sila, 2/3 of the 7 million will die under the persecution of the Antichrist. So kumbaga yung empire ni Antichrist will go against Israel and they will kill 2/3. 2/3, no? Now, diyan po mga kapatid, magtatapos ang church age. Doon mangyayari ang rapture dahil hindi dadanasin ng mga Christian ang wrath of God. Kasi doon na po darating ang wala nang ang wrath of God kasi hindi na kaya ng Israel labanan ang mga kaaway nila. 2/3 na yung nalagas sa kanila. 1/3 na lang ang natitira. Kaya yung remnants na yon, yung 1/3 na yon, ililigtas ng Diyos yon. At doon mararanasan ng sangkatauhan ang poot ng Diyos. No? At doon niya po wawakasan ang kasamaan ni Antichrist. Okay? So kaya yung pong sinasabi ditong when you see the abomination that causes desolation, ang ibig sabihin po nun, si Antichrist pupunta sa templo ng mga Hudyo, papasok siya sa Holy of Holies, uupo siya sa trono ng Diyos at idideklara niya ang sarili niya na siya ay Diyos. At siya ay magdidemand na siya ay sambahin ng lahat ng tao. Yun po yung abomination that causes desolation. So kumbaga po, si Antichrist ay gumawa ng isang bagay na abominable na nagdulot ng pag-desolate
Kaya tinawag sa kanya desolator. Nag-cause ng desolation yon. Nag-cause ng matinding ano po yan, matinding hirap at matinding digmaan, kumbaga matinding hirap dito sa mundong ito. Itong ginawa ni Antichrist na ito. Ang maganda po doon mga kapatid, no? Salamat sa Diyos. Dahil sa pagdating na yon, pag dumating na yung time na yon, wala na po ang mga born again Christian dito sa lupa. Yung mga buhay pa noong mga time na yan. Dahil ira-rapture na sila ng Diyos. So, kaya yung pong binanggit na magkakaroon ng digmaan, kaliwat kanan, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng pestilence, magkakaroon ng kung ano-anong mga kaguluhan po, nation against nation, fighting each other, and then shortage of food, yung madadanasan po yan nung mga born again Christian. Kasama sila doon, no? At pero hindi po 'yun puot ng Diyos, no? Yung po ay mga natural calamities na mangyayari talaga, no? Mga natural calamities 'yun, hindi i-spare ang mga Christian doon. Pero pagdating po doon sa wrath, ibubuhos na ng Diyos yung kanyang puot, yung kanyang galit. Wala na po ang born again Christian dito, no? Wala pong iniwan yan, parang ang picture niyan parang yung mga Israelites na sila po ay nasa Egypt, no? Nung sila ay nasa Egypt, nung ibinuhos ng Diyos ang kanyang, sabihin na natin quote unquote puot sa Egypt, di ho ba hindi nadadamay ang mga Israelites? Hindi sila nadadamay. Meron silang ilaw doon, may pagkain sila, and hindi sila, kumbaga inispare sila ng Diyos. Doon dumaan yung angel of death, magpahid lang sila ng blood doon sa doorpost ng kanilang pintuan, they will be spared. So ganun po yun yung picture, kumbaga, na pagdating po ng time na ito, no, itong tinatawag na abomination that causes desolation, i-spare na ng Panginoong Diyos ang mga Christian. Ira-rapture na sila, yung mga buhay po ng mga time na yon. So yun yung pag kinonekta po natin yung verse 15 doon sa verse 14, yun yung sinasabi ng Panginoon, the end will come. No, the end of the church age. Tandaan niyo po yan, ha? The end of the church age, hindi po the end of the world. Okay? Kasi tatakbo po ang 3.5 years. No, pag nagsimula ng pinroklama ni Antichrist yung sarili niya na siya ay Diyos at dapat siya ay sambahin, there will be another 3.5 years po yun. Natatakbo. No? Bago pa talagang mag-second coming ang Panginoong Jesucristo. So, marami pa pong mangyayari, mga kapatid. Kaya, ang babantayan natin, pag ang templo ay natayo na. No, yan po ang babantayan natin. Yung gera, kagutuman, kaguluhan, sa lahat ng panig ng mundo, mangyayari ho yan. Pero wag ho tayong, baka magkaroon pa ng second COVID, hindi natin alam, no? Wag naman sana. Pero hanggat hindi natatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem, no? Hindi pa po babalik ang Panginoon. Kahit na matayo pa siya, may taon pa rin po ang bibilang bago pa bumalik ang Panginoong Hesus. Okay? So kaya, I hope now you understand kung ano po ibig sabihin nitong abomination that causes desolation. Yun lang po yun. Si Antichrist, pupunta siya doon sa templo at uupo siya doon sa Holy of Holies at ipoproclaim niya ang sarili niya na siya ay Diyos at dapat siya ay sambahin. At ang mga Hudyo hindi papayag, hindi siya sasambahin, magagalit siya, at dahil sa galit niya, ipe-persecute niya ng todo-todo ang mga Hudyo, at yung empire ni Antichrist ay magsasanib puwersa para patayin ang 2/3 ng mga Israelita. 1/3 lang ang matitira. At yung remnant na 1/3 na yon, ililigtas na ng Panginoong Diyos yun. Hindi niya papayagan na ma-wipe out ang mga Hudyo dahil pinili niyang tao ito, pinili niyang bayan ito. Okay? So I hope you understand. Kaya sabi niya rito, that will be the time for those in Judah
to escape to the hills. Sabi po dyan, if someone is on the roof, he must not go down to gather his belongings from his house. If someone is in the field, he must not turn back to get his coat. Now, meron pong cultural aspect ito. Bakit roof? Bakit field? Ang specific na binanggit. If someone is on the roof, bakit po hindi if someone is in the house? No? Ang sabi po, if someone is on the roof. So kaya titingnan natin ngayon ang kultura ng mga Hudyo. Bakit to roof? Kasi ang mga Hudyo po, since noong mga time pa ni Jesus Christ hanggang sa mga time na ito, no, marami po rin po mga Hudyo nagpa-practice na ang roof para sa kanila is a place of gathering. Diyan po nila ginaganap ang mga celebration nila. Diyan sila nagre-relax. Diyan sila nag-gather as a family, kumakain sila together. Diyan yung time of relaxation nila. Ano naman yung field? Yung field po, since agricultural country sila, yung field is a place of work. Okay? So kaya, pag tinignan natin sa culture, if someone is on the roof, meaning, kung ikaw ay nagre-relax, ikaw ay nagpapahinga, ikaw ay nagse-celebrate, no? Yung family ay nagbabanding, pag dumating itong time na ito, wag na kayong bababa doon sa bahay at kukuha pa ng damit at kukuha pa kayo ng mga pagkain. Sabi ni Jesus Christ dito, tumakbo na kagad kayo papunta sa hills. Pumunta na kagad kayo sa bundok. Wag kayong magdadala ng kahit ano dahil walang saysay yon. Meaning to say, immediate ang action nila dapat dito. Natatandaan niyo po yung sa Exodus, bakit sila pinag-bake ng tinapay na walang lebadura? Kasi hindi na nila pwedeng intayin umalsa yung tinapay. Kailangan makalabas na sila ng Egypt. No, kailangan makalabas na kagad sila ng Egypt. So ganito din po ito. If someone is in the field, he must not turn back to get his coat. So kung ikaw man ay nagre-relax or nagli-leisure at pagkatapos o kaya naman ikaw ay nasa place of work, huwag ka nang uuwi. Pag dumating ito, no? Pag nag-declare na si Antichrist na siya ay Diyos at dapat siyang sambahin, tumakbo na kayong lahat papunta sa bundok. Okay? Naku, matindi to mga kapatid. Imagine niyo po. Ngayon lang gaano ilan ang namatay nung lumusob ang Hamas? Thousands, di ba? Ito po 2/3. 2/3 ng population ng Israel ang iwa-wipe out. 1/3 ang matitira. No, talaga mauubos sila Uubusin sila talaga. Kaya yung nakatalakay natin nung nakaraan, di ba? Kung natatandaan niyo po, no? Anong spirito 'yan na gustong ubusin ng Israelites? The spirit of Amalek. Na hanggang ngayon meron ho 'yan, yung Hamas, nandiyan ang spirit ni Amalek. Pero huwag kayong mag-alala dahil darating po ang spirit ni Elijah. Yan naman 'yon, no? Sabi ni Jesus Christ, what a terrible time it will be for pregnant women and nursing mothers. Wow! What a terrible time. Imagine niyo po yan, no? Buntis ka, may alaga kang sanggol, lulusubin kayo, iwa-wipe out kayo, tapos tatakbo kayo, wala kayong dalang kahit anong pagkain, dahil kailangan makapanik agad kayo sa bundok. Makaligtas kayo. At isa-save ni Lord yung 1/3. 2/3 patay. No? Verse 20, pray that you will not have to escape in winter or on Shabbat. Bakit po winter at bakit Shabbat? Number 1, pag winter po kasi, ang winter sa Israel ay rainy season. Hindi po yan katulad ng inisip nating winter, malamig, masarap ang pakiramdam, parang naka-jacket ka. Hindi po, kasi ang winter time ng Israel umuulan.
Kaya kapag nangyari yan, isipin niyo po, kung ikaw ay buntis at ikaw ay maalagang bata, kung tatakbo ka papuntang bundok, during that winter time, umuulan, napakahirap po talaga. Napakahirap po talaga. Bakit Shabbat? Kasi nga po, di ba, ang ano po kasi ng Diyos, ipinagbawal ng Diyos na on Shabbat ay magtatrabaho sila. Kaya sabi ni Lord sa kanila, ipanalangin nyo, no? Na hindi mangyari yan sa panahon ng winter at sa araw ng Shabbat. Verse 21, For there will be trouble then worse than there has ever been from the beginning of the world until now. And there will be nothing like it again. Pambirang description yan. Malala pa daw ho ito, sabi ng mga Hudyo, sa kanila pong interpretation nito, malala pa to sa Holocaust. Ano po yung ginawa ni Hitler sa Holocaust? Di ba 6 million Jews pinatay? 6 million. No? At gas chamber sila. Nakita naman po natin yung mga mga documentaries niyan kung gaano ka hirap ang inabot ng mga Hudyo. Mas malala pa po daw diyan ang mangyayari sa kanila. Kasi galit na galit si Antichrist sa kanila dahil ayaw na lang sambahin si Antichrist. Mga kapatid. Ngayon, ano po nangyayari sa mga Pilipino? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa atin dito. Pero, tingnan po natin, di ba? Una, ang mga Pilipino na born again Christian, wala na, i-rapture na Yung maiiwan. Naku, mga kapatid. Imagine nyo, di ba? Hindi ko po ma-imagine mga kapatid na mangyayari sa panahon ng mga apo ko. Parang hindi kaya ng dibdib ko. No? Na kaya dapat hindi sila maiwan. Hindi dapat maiwan ang mga mahal natin sa buhay dito. Kaya dapat ngayon pa lamang po talaga. Huwag natin titigilan, ipanalangin ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. No, wag ho nating titigilan. Ipanalangin natin para kung dumating man ang panahon na ito na sila yung buhay sa oras na yon, i-rapture na lang sila. Maari silang dumanas ng taggutom, maari silang maapektuhan ng mga digmaan, pero yung poot ng Diyos, yung wrath ng Diyos, hindi nila mararanasan. No? At nakita natin yan, tinalakay na natin sa Revelation yan So, on description ni Jesus Christ, sabi niya, For there will be trouble then, worse than there has ever been from the beginning of the world until now. During that time, until that time, na occupied sila ng Rome. And there will be nothing like it again. Bakit to? Bakit wala nang uulit? Babalik na ho ang Panginoong Hesus No? Tatapusin niya na si Antichrist Sabi niya, Indeed, if the length of this time had not been limited, no one would survive. But for the sake of those who have been chosen. Now, mga kapatid, yung chosen po dito, yung mga Hudyo yan. Ito po ang tip na ibibigay ko sa inyo. Kapag si Jesus Christ ay nagsasalita at ginamit ang salitang chosen, He was referring to the nation of Israel. Pag si Paul ang nagsasalita and other disciples ng chosen, they were referring to the church. Okay? Maliwanag po yan. Kaya dito sa verse 22 na ito, yung sinabi ni Jesus Christ, for the sake of those who have been chosen, He was referring to the nation of Israel. He was referring to the Jews. Sabi diyan, its length will be limited. At that time, if someone says to you, look, here's the Messiah, or there he is, don't believe him. For there will appear false messiahs and false prophets performing great miracles, amazing things, so as to fool even the chosen, if possible. Ulitin ko po, pag si Jesus Christ ang nagbanggit ng word na chosen,
referring to the nation of Israel. So meaning to say, yung binabanggit niya rito, for there will appear false Messiah and false prophets performing great miracles, amazing things, so as to fool even the Jews, even the people of Israel, if possible, no? Ibig sabihin, talagang sila mismo ang target. Sila mismo. Kaya si Antichrist in the beginning, ang dating sa kanya ng mga Hudyo, sa mga Hudyo, siya ang Mesaya. Kasi magbibigay talaga siya ng kapayapaan, magkakaroon ng prosperity, papayagan niyang matayo ang templo, magiging instrumental siya sa pagtatayo ng templo, na yung pala, behind his, kumbaga, at the back of his head, ang balak pala ni Antichrist, sasambahin siya dun mismo sa templo na kung saan idinaklarang Holy of Holies na ang pwede lang pumasok ay mga high priest at doon bumababa ang presensya ng Diyos at yun ang trono ng Diyos dito sa lupa, uupo siya doon. Kailan ho nangyari yan, mga kapatid? Nangyari yan sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Tatandaan ninyo? Pumasok si Antiochus Epiphanes doon, binastos niya yun, binaboy niya yun, inupo niya yung sarili niya doon at diniklara niyang siya ay Diyos at siya ay sambahin. Mangyayari pong ulit yan, no? Yung prophecy na yon ni Daniel, mangyayari ulit yon sa panahon naman ni Antichrist. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanila, no? So as to fool even those if possible, darating yan. Pero wag kayong maniniwala. Kaya hindi po sila sasamba kay Antichrist eh. Hindi po nila, alam nila ang scripture eh. Hindi sila sasamba kay Antichrist. At yun ang ikagagalit ni Antichrist ng todo-todo. No? So sabi ni Jesus Christ, in closing po, dito tayo magtatapos, there I have told you in advance. Sa atin po mga kapatid, how do we prepare ourselves para po sa mga bagay na ito? Alam nating mangyayari yan. Walang kaduda-duda ho yan. Sinabi ni Jeremiah yan. Sinabi ni Ezekiel yan. Sinabi ni Jesus Christ yan. Sinabi ni Isaiah yan. Ito si Jesus Christ sinasabi yan. Tingin nyo ba hindi mangyayari yan? Mangyayari po yan. Ang question na lang sa atin, paano natin inihahanda ang sarili natin? Paano natin inihahanda yung maaring hindi na tayo abutin yan? Sa mga matatanda, maaring kamatayan na natin, pero meron ho tayong mga anak eh. Meron ho tayong mga apo. Meron ho tayong mga mahal sa buhay eh. Paano ho natin inihahanda ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay? Sinabi na ng Diyos sa atin yan in advance. At magaganap po yan. Hanggang dito na lamang po ang aking oras at tayo magtatapos sa isa pong panalangin. Pangunahan po